Alright mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating EPC The Vloggers. So ang inyong nakikita mga idol ay mula sa balita ng UNTV. May kinalaman sa paglabas ng hatol kay Franz Castro at kasama niya si dating Bayan Muna Representative Satoru Ocampo mga idol. So pakinggan natin ang balitang yan mula sa UNTV. May kinalaman sa pinalabas na hatol ng Korte Suprema mula sa Regional Trial Court ng Branch 2 ng Davao del Norte mga idol, partikular na sa Tagum, Davao del Norte. So pakinggan natin ang balita mula sa UNTV bago tayo magpalabas ng ating opinion sa bagay na ito mga idol. Inatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Satoru Ocampo batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City. Napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nagugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na minor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang katutubo. Okay, mga idol, ito yung naging balita ng UNTV kung saan nahatulan ng kasong kidnapping. Itong si Franz Castro kung saan hinatulan ng Regional Trial Court ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City in violation of Section 10 in violation of Section 10A Republic Act 7610 o itong Special Protection Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. So yan ang naging paglabag mga idol ni Franz Castro kung saan ayon sa naging hatol mga kaibigan, hinatulan ng Branch 2 ng Regional Trial Court ng Tagum City itong si Franz Castro at itong si Satoru Ocampo. So bakit natin napag-uusapan ito? Naalala nyo mga kaibigan, itong si dating Congressman Arnolfo Tives Jr. Congressman ng 3rd District ng Negros Oriental. Ito, ang nangyari kay Tives, wala pang verdict, akusado pa lang, ay tinanggal na sa Kongreso. Dahil alam natin na kalaban ng administrasyon na pag-initan mga idol ng Romualdez itong si Tives, sapagkat hindi natin masasabing kaalyado ni Martin Romualdez. Sa kaso ni Franz Castro, may hatol na mga idol, pero hanggang ngayon andyan pa sa Kongreso. Ano yung pagkakaiba? Ito yung isang
mabigat na katotohanan. Unang-una, nagpahayag si Franz Castro, mga idol, na siya ay tatakbo, at ilan sa kanyang mga kasama ay may balak tumakbo sa pagka-senador ngayong darating na local election ngayong 2025. Pero sa nangyari sa kanya, nahatulan, mga idol, ibig sabihin wala, tablado ang kanyang pangarap. Dahil nakalagay sa saligang batas at sa ating Omnibus Election Code, na sino man natatakbo sa pagka-senador, congressman, mayor, gobernador, presidente, vice-presidente, mayor, board member at municipal councilor, kailangang malinis ang kanilang pagkatao at hindi na atulan ng anumang sentensya ng Korte Suprema, lalo na't may kinalaman ang tinatawag na moral turpitude. So, paano yan? Ibig sabihin, wala na, bye-bye na si Franz Castro, mga kaibigan, at hinihintay natin kung ano ang gagawin ng Kongreso. Bakit hanggang ngayon ay andyan pa si Franz Castro, ngumangaw-ngaw, ngumangaw-ngaw, mga kaibigan, yan sa Kongreso. Gising, 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 Mr. Romualdez. Ibig sabihin, nabawasan yung kanyang mga aso. Yung mga aso ni Romualdez ay nabawasan ng isa. Nakalagay, mga kaibigan, sa ating batas na hindi na pwedeng humawak itong si Franz Castro ng anumang posisyon may kinalaman pagdating sa moral turpitude. So, babay na, Franz Castro. Tapos na yung kasaysayan mo sa ating Republika ng Pilipinas bilang isang malayang mamamayan. Hindi ka na pwedeng tumakbo o humawak ng anumang posisyon mula sa gobyerno. Ito yung problema. Si Tibes, wala pang hatol, wala pang malinaw na pinapalabas ang Korte Suprema, pero tinanggal na sa Kongreso. Itong si Franz Castro, malinaw na, malinaw sa sikat ng araw. Andyan pa sa Kongreso. So yan ang nakakalungkot, mga idol. And babantayan natin kung ano yung magiging galaw ng mga galamay ni Franz Castro sa loob ng Kongreso, at ano ang magiging papel ng isang Romualdez bilang Speaker ng Kongreso. Bakit walang hakbang na ginagawa upang patalsikin bilang isang kinatawan ng AK Parteles? Alalahanin natin, mga idol, na pira ni Juan de la Cruz ang hinuhot-hot ng mga taong ito na lumalaban sa ating pamahalaan. Ibig sabihin, ang bala ng mga sandata ng makakaliwang grupong ito ay mula sa pira ng bayan na siyang ginagamit ng mga grupong ito laban sa pamahalaan. Magandang gabi, Pilipinas. Maraming salamat sa nanood sa ating YouTube channel, at isang mainit na pagpupugay ang pinapaabot natin, mga kaibigan, sa ating mga kababayan
na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Naway lagi nyo akong panoorin at i-follow, i-subscribe ang ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan.